Ayon sa may bahay I'd rather be in Philadelphia. mahirap ang Pasko, mas mahirap pa ang mga importanteng mga araw. Mga katinagalog ko, ito ay ang pinakahuling update sa kalagayan ng batikang aktor na si Bruce Willis. Tuloy-tuloy ang update ng pamilya sa batikang aktor na si Bruce. Tungkol ito sa kalagayan ng kanilang padre de pamilya. Ayon sa kanila na mas lumala na ang kondisyon nito, ngunit patuloy pa rin ang kalakasan ng loob na kanilang ibinabahagi naman sa kanya. Pebrero ng taong 2023, inanunsyo ng pamilya na na-diagnose ang aktor ng kalagayan na ang tinatawag nila na ang frontotemporal dementia. Ang ganitong klase ng kondisyon ay wala pong lunas, mga katinagalog ko. Ang unang tinatamaan ng kondisyon na ganito ay ang pag-uugali ng isang tao at ang kanilang paraan ng komunikasyon katulad na lamang ng simpleng pagsasalita. Marso ng taong 2022, inanunsyo ng pamilya ni Bruce Willis na ito ay magre-retiro na sa pag-arte. Ito ay dahil noon ay nakararanas ito ng simptomas ng aphasia. Nang mga panahong iyon ay hindi na nakapagsasalita ng tuwid ang aktor. Hirap na rin itong umintindi at kahit pa ang bumasa. Unang naramdaman ng mga katrabaho nito ang kanyang tila ba pag-iiba nang mag-shooting ito ng pelikula na mas naging matindi pa ng taong 2020 nang makasama nila ito sa pelikula na Ang Out of Death. Ayon sa mga kasamahan nito, napansin ng direktor na tila ba may pagkakataon na nagugulat sila at tinatanong ng aktor kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Tila ba hindi alam ni Bruce na nasa set siya ng sariling sinushooting niya na pelikula. May pagkakataon din na bigla na lamang ito nagagawa ng bagay na wala sa timing at wala sa script. Tila ba wala na ito sa mundo na ginagalawan nila. Dagdag na mga direktor na wala na itong kakayahan na mag-memorize ng script. Kaya kinakailangan na may mic ito sa tainga upang idikta sa kanya ang susunod na kailangan niya na sabihin. Mas naging kapansin-pansin rin ang tila ba pag-iiba ng ugali nito. Ayon sa mga direktor na ang bayad sa aktor ay $1,000,000 sa isang araw niya na buong trabaho. Katumbas naman po ito, mga katinagalog ko, ng 55 milyong piso. Ngunit hindi na nito kaya ang mag-stand pa, kaya napilitan sila na lagyan ito ng body double. Matapos lamang ang pelikula, pinaikli din nila ang script nito. Kaya kung mapapansin, kakaunti ang salita na binibitawan nito. Kaya naman ng taong 2023, opisyal na nagretiro ang aktor. Sa huling anunsyo ng pamilya ni Bruce ay mas lumala pa ang kondisyon nito. Halos hirap na ito na makapagsalita at nahihirapan na rin na makakilala. Ayon sa Mayo Clinic sa bansang Amerika, na ang taong may ganitong klase ng kalagayan ay maaaring tumagal pa ang buhay mula sa 7 taon hanggang sa 10 taon. Sa ngayon, mismo ang pamilya ni Bruce ay ibinabahagi sa buong mundo ang update tungkol sa kalagayan na pinagdaraanan ng kanilang padre de pamilya. Ayon sa kanila, nakakaunti lamang ang pag-aaral at impormasyon patungkol sa FDL o ang frontotemporal degeneration. Dagdag pa nila, sa unang tingin ito ba ay tila ba normal na pag-uulyanin? Ngunit iba ang kasong ito. Binabago ang buong pagkatao ng pasyente. Hindi na sila nagsasalita. Hindi na rin sila nakikisalamuha. Iba na ang mundong ginagalawan nila at mas tumitindi ang lungkot na kanilang nadarama. Kaya naman marapat daw sila na mas intindihin at alagaan pa. Kadalasan ang mga may edad na mababa sa 60 taong gulang ang una nito na tinatamaan. Mga katinagalog ko, anong paboritong pelikula ni Bruce Willis ang tumatak sa inyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamagandang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga tinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.